Hi guys, kumusta kayo? It's me again, Johnson, and welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for today's video, another rebonding tutorial na naman tayo. Isa sa mga request nyo kung ano yung gamot na ginagamit ko pag ako ay nagre-rebond ng kinky, makapal, o matibay na buhok. So ito po yung lagi kong ginagamit, lalong-lalo na sa mga virgin hair. Ito ay ang Bremod Milk Rebonding. Isa ito sa ginagamit kong brand. Pero gumagamit ako ng iba't ibang brand, mapa-branded man yan o local lang. Okay naman lahat, nakadepende lang talaga sa gagawa. So itong gamot na ito ay may re-recommend ko kung kayo ay naghahanap ng gamot na maganda gamitin sa virgin hair. At pwede nyo rin gamitin kahit may kulay yung buhok. So step 1 na tayo. Yung una nating ilalagay is yung rebonding A-cream o yung number 1. Half inch away from the scalp yung application, section by section para mas maayos nating may distribute yung gamot sa buhok. Tapos yung buhok ng ating model ay rebonded na siya dati, so hindi muna natin siya diniretso doon sa may rebonded part. Pero pag ang buhok ay virgin hair, hindi pa siya nare-rebond, idiretso nyo na pababa yung gamot. Basta half inch away from the scalp, huwag nyo talagang isasagad sa anit para hindi maglagas yung buhok ng inyong client. At pagkatapos nating may apply itong rebonding A-cream o yung number 1, ibababa lang natin siya ng 45 minutes to 1 hour. Nakadepende yung babad kung gaano kabilis mag-react yung buhok sa gamot. So pag umabot na siya ng 45 minutes, i-strand test nyo na kaagad. So pag hindi pa siya okay, after 45 minutes, mag-extend ulit kayo ng time. Ang una nyo talagang aaralin sa pagre-rebond ay kailangan marunong kayo mag-strand test talaga ng buhok, para hindi mahilaw o masunog ang inyong buhok. Kasi pag napasobra nyo ng babad, masusunog talaga yung buhok. So pag hilaw naman ang inyong babad, binanlawan nyo kaagad, ang result nyan is magiging back job. Kahit gaano kapulido o kaganda ang inyong pagkaplansya, babalik pa rin yung pagkakulit niya kung hindi tama yung pagkababad ng number 1. Kailangan talaga sakto at hindi sobra yung pagbabad nyo ng rebonding A-cream o yung number 1. Kaya aralin nyo muna kung paano mag-strand test pag kayo ay nagre-rebond. May ginawa din akong video paano mag-strand test ng rebond. Ilagay ko na lang sa description ng video na to yung link para mapanood nyo na din. So yun guys, i-apply muna natin tong rebonding A-cream o yung number 1.
So yun guys, natapos na nating i-apply ang ating rebonding A cream o yung number 1. So pagkatapos nating may apply, binabad ko lang siya ng 45 minutes. Tapos after 45 minutes, nag-check na ako, in-strand test ko na ang kanyang buhok. At nag-stretch test na ako, kumuha lang ng isang hibla tapos hihilain nyo lang siya. Pag hinila nyo yung strand ng hair na ang lambot-lambot na parang goma, ibig sabihin luto na yung buhok. At pwede nyo nang banlawan pagkatapos, pero para makasigurado kayo, i-check nyo na rin pati yung likod. Bale, i-strand test nyo rin yung likod tapos yung ilalim. I-check nyo lahat para makasigurado kayo na luto lahat bago nyo ito banlawan. Bukod sa stretch test, ang isang paraan ng pag-i-strand test ng buhok ay ang tinatawag na knot test. So ganito lang yung gagawin nyo. Bali itatali nyo lang yung buhok. Kung kusa siyang kakalas, ibig sabihin hilaw pa yung buhok. So pag tinali nyo, pag hindi na siya kakalas, ibig sabihin luto na yung buhok at pwedeng-pwede nyo na itong banlawan. Dahil luto na ang kanyang virgin hair, ibababa ko naman yung gamot doon sa part na rebonded. Isi-section nyo lang siya ulit. Tapos pag nababa nyo na yung gamot, kahit hindi nyo na ibabad, pag rebonded yung hair, pwede nyo nang banlawan kaagad. Dito naman guys, nabanlawan na natin yung rebonding A cream o yung number 1. So binanlawan lang natin siya ng mabuti. Wala tayong nilagay kahit na shampoo or treatment. So papatuyuin lang natin siya. So pag napatuyo na natin ito, tsaka naman natin siya paplansyahin.
At pagkatapos nating mapatuyo ang kanyang buhok, so ganito na yung itsura niya, medyo buwagag pa rin. So pagkatapos nating mapatuyo, paplansyahin naman natin. So yung pagpaplansya pala guys, yung section nito is paper thin lang. So laanan nyo talaga ng oras yung pagplansya nyo. Kailangan maayos yung pagplansya nyo para maayos din o maganda yung result ng inyong reband. Yung ginamit ko namang temperature ng plancha ko is naka full na. So 220 degrees lang yung full heat ng ginagamit kong plancha. Sa pagpa-plancha din pala guys, pag ang buhok ng inyong client is rebanded na, sisiguraduhin nyo talaga is yung hair regrowth. Yun talaga yung papadaanan nyo ng plancha. Tapos yung part na rebanded na, para hindi mag-dry, padaanan nyo lang. Huwag nyo masyadong diinan ng pagplancha. Kagaya ng model natin ngayon, rebanded yung dulo ng kanyang buhok at super nag-dry ito. So yung ginawa ko, pinadaanan ko lang sa dulo para hindi siya gaano mag-dry. Pagkatapos nating maplansya yung buhok, pagpapahingahin lang natin ito ng 5 to 10 minutes. Pagkatapos i-apply naman natin yung neutralizer niya o yung rebonding B cream o yung number 2. Section by section pa rin yung application, pero itong gamot na ito ay pwede nyo nang isagad sa anit. Pagkatapos yung mai-apply yung neutralizer, ibababad nyo lang siya ng 15 to 20 minutes, tapos pwede nyo na siyang banlawan kaagad. Sa mga bago pala sa aking YouTube channel, disclaimer po ulit, hindi po ako professional na nagtuturo. Bali, sinishare ko lang yung way ng pag-aayos ko ng buhok. Kung may gusto man kayong isuggest, i-comment nyo lang dyan sa baba para masagutan ko rin kayo. So pagkatapos kong mabanlawan ng kanyang neutralizer, pinatuyo ko na ang kanyang buhok. Bali wala muna akong nilagay sa kanyang buhok. Binanlawan ko lang ito kasi kukulayan ko pa. Para makita nyo kung gaano kaganda ang result ng inyong reband, after nyo mabanlawan yung neutralizer, papatuyuin nyo lang ito gamit lang ang inyong kamay. Huwag gagamitan ng roller brush o paddle brush para makita nyo talaga yung tunay na bagsak niya. So yun, pagkatapos kong mapatuyo ang kanyang buhok, so ito na ang kanyang buhok kung napapansin nyo. Kahit sobrang dry ng dulo ng kanyang buhok kanina, hindi siya nag-brittle. Wala pa tayong nilalagay dito na treatment kasi nga kukulayan pa natin siya. So yun guys, hindi ko na naipakita dito kung paano ko siya kinulayan kasi nga rebanding tutorial lang tayo. So ito na yung outcome guys. Bali pinapatuyo ko na siya dito. Kung nakikita nyo, bagsak na bagsak pa rin ang kanyang buhok kahit kinulayan natin. Hindi siya nag-brittle sa dulo. So yun guys, dito nyo makikita yung kagandahan ng inyong reband. Yung hindi nyo hinahatak ng roller brush o hindi kaya ginagamitan ng paddle brush. So sana nagustuhan nyo itong video na to guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paiwan naman ako ng like. Don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell button para once na nag-upload tayo ng bagong video ay ma-notify kayo kaagad. So that's it for today's video. Ingat kayo lagi and God bless.